Isa na naman pong malaking pagbaba ng presyo ang naganap kay Hedera or H-bar, kung saan ay bumagsak po ito ng 20% sa loob lamang ng isang linggo. Ang presyo po nito ay bumaba sa 0.24 at sa loob po ng halos isang linggo, hindi nito nagawang bawiin ang resistance level na ito. Base po sa technical analysis ay nananatiling bearish o pababa ang market momentum ng H-bar, lalo na't hindi ito makatawid sa mahalagang resistance levels. Yan, or nauuntog lamang po siya. Pero may ilang mga palatandaan na humihina na ang selling pressure. Kaya ang tanong ay patuloy ba itong babagsak hanggang sa presyong 0.17 o may pag-asa bang makabangon ang presyo nito? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang sabihin na pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Yan. Ngayon ay umpisahan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng BB Trend Indicator tungkol kay H-bar. Ayan, isa po sa mga tinitingnang indicators ng market ay ang tinatawag pong BB Trend or Bollinger Band Trend. Sa ngayon ay nasa negative 15.92 ang BB Trend ng H-bar. Ibig pong sabihin nito ay malakas pa rin ang bearish momentum. Ngunit kung ikukumpara po natin ito sa naitalang pinakamababang negative 22.99 dalawang araw na ang nakalipas, makikita natin na bahagyang humihina na ang selling pressure. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Kung patuloy po natataas ang BB trend, posible itong magbigay po ng signal ng stabilization o kahit pansamantalang pagbawi o recovery ng pressure. Ayan, ang presyo ni H-bar. Pero kung babalik po ito sa mas mababang levels, maring magpatuloy po ang downtrend na nararanasan ni H-bar. Dahil hindi pa ito lumalampas sa zero line, hindi pa natin masasabi na bullish na ang market. Pero kung makakakita tayo ng mas mataas na buying pressure, maaaring magkaroon po ng relief rally o isang panandali ang pagtaas ng presyo. Ngayon ay dito naman po tayo sa Ichimoku Cloud. Yan, ano naman ang ipinapakita ng Ichimoku Cloud? Ang Ichimoku Cloud ay isa po itong popular na indicator na ginagamit upang makita kung bullish o bearish ang isang asset. Sa kaso po ni H-bar, patuloy pa rin po itong nasa bearish setup. At ito po ang ilan sa mga dahilan. Yan. Una ay nasa ibaba pa rin ang cloud. Nasa ibaba pa rin ng cloud ang presyo. Ayan, isang malakas po na sinyales na underselling pressure pa rin ito. Pangalawa ay pula or red ang kulay ng cloud sa mga susunod na sessions. Nangangahulugan po na patuloy pa rin ang bearish momentum. At pangatlo, ang mga linya ng Tenkan-sen, yan po yung kulay blue, at saka Kijun-sen, kulay red, ay nasa itaas ng presyo. At ito po ay nagpapahiwatig ng mahinang bullish attempt. Ayan. Ngayon ay ano po ang kailangang mangyari para magkaroon po ng reversal or pagbangon itong sa H-bar? Una ay kailangan pong mabasag ang presyo ng Kijun-sen at ang lower boundary ng cloud. Pangalawa ay dapat pong magkaroon ng sustained buying pressure para mabawi ang 0.20 na resistance level. Hanggat hindi ito nangyayari, malaki pa rin ang posibilidad ng karagdagang pagbagsak o pag-consolidate ng presyo sa mababang price levels. Ayan. Sa EMA indicators naman po tayo. Ayan. Ano naman ang sinasabi ng mga EMA indicators tungkol sa future price na H-bar? Ayan. Ang isang
Ang isa pang mahalagang indicator ay ang tinatawag po na exponential moving average or EMA. Sa ngayon, ang short-term EMA lines ay nasa ibaba ng long-term EMA lines. Ibig pong sabihin nito ay ang short-term price movement ay mas mababa kaysa sa long-term trend. At ito po ay nagpapakita ng patuloy na bearish momentum. Kung hindi po mabasag ang resistance sa 0.20, maaaring bumagsak pa ang presyo sa 0.179 na support level. At kung mabasag po, paano naman kung mabasag ang 0.179 na price level? Ayan, kung nabasag po yan, malaki ang posibilidad na bumaba pa ang presyo sa 0.17. Ang pinakamababang level or price level mula noong November 2024. At yan, maliban po dyan ay maaari po itong magdulot ng panic selling, lalo na kung wala pang bumibili sa lower levels. Yan, sa kabilang banda, kung makikita natin ang increasing buying pressure, may tsansa ang H-bar na umakyat pabalik po sa 0.20 na resistance level. At kung ito'y mababasag, maring lumapit ang presyo sa 0.227. At kung mas matindi po ang momentum, maaari pa itong umabot sa presyong 0.258 o 0.288. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay H-bar. Ayan. Meron pong ilang mga posibleng epekto ito. Una, para po sa mga long-term investors ito. Yan, kung naniniwala ka po sa long-term potential ni Hedera, maaring ito ay isang magandang oportunidad upang bumili sa mas mababang presyo. Pero tandaan, dapat po nating suriin ang fundamental factors at hindi lang umasa sa technical indicators. Yan. Pangalawa, ito naman po ay para sa mga short-term traders. Kung mahilig kang mag-trade ng short-term, kailangan mong bantayan ang resistance at saka support levels. Dahil po sa patuloy na bearish sentiment, maaari mong gamitin ang stop loss strategies upang protektahan ang iyong capital. Pangatlo, ay para naman po sa mga hindi sigurado. Ayan, kung hindi mo alam kung ano ang gagawin, mas mainam po na maghintay ng mas malinaw na signal bago ka po pumasok o lumabas sa market. Huwag pong basta bumili dahil lang sa tingin mo ay mura na ang isang asset. Lagi pong pag-aralan ang market trends bago gumawa ng desisyon. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, ang pagbagsak po ng H-bar ng 20% sa isang linggo ay isang paalala na ang crypto market ay puno ng volatility. Kung bearish ka po kay H-bar, may posibilidad pang bumaba ito sa 0.17 kung hindi nito mababasag ang mga resistance levels. Ayan. Kung bullish ka naman kay H-bar, bagamat may signs ng weakening or paghina ng selling pressure, hindi pa natin masasabi kung kailan magaganap ang potential reversal. Ang pinakamahalaga ay hintayin po natin ang confirmation ng trend bago po tayo pumasok. At sa kabuuan ay mahalaga po ang risk management. Huwag po nating ipusta ang hindi natin kayang mawala. At lagi pong mag-research bago pumasok sa isang trade o investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.